Hindi pala ang pagbabalik sa nasirang dangal mga kababayan ang purpose itong mga Marcoses sa pagbabalik sa pwesto, sabi nito mga political analyst. Dahil ang totoong rason puro mga kababayan kung bakit tila pumupustura na maging presidente natin habang buhay forever at hindi nabababa sa pwesto itong mga Marcos ay dahil kulang puro mga kababayan ng 6 na taon para muli nilang mabawi ang kanilang mga nakaw na yaman na nakadeposito di umano sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya kahit walang abilidad mga kababayan na mamuno desididong-desidido na manatili sa pwesto habang buhay. At kung hindi man ay pinupustura ang kanyang mga kamag-anak at mga anak bilang tagapagmana sa pwesto dahil nangangailangan daw ng 18 years mga kababayan Sabi nito mga political analyst mga kababayan, etong mga Marcos para muli nilang mabawi etong mga sinasabing nakaw na yaman ng mga Marcos. Panoorin po natin. What is this propensity of the Marcoses to perpetuate themselves in power? Anong basa mo dyan? Because it is connected to the wealth. Wealth, hidden wealth. Yung pagbawi ng kayamanan nila doon You sa cannot Amerika. get the wealth in 6 years. So now is his time to get it. Now is his time to get it. Well, Not he's yet, in 6 trying. years. He's trying. And therefore, I think it's they need. Yan pong mga hidden wealth mga kababayan ha. Ay hindi po yan invento ha. Dahil bumuo nga ang ating gobyerno ng komisyon para sa pagbawi ng mga nakaw na yaman na iyan. At mayroon na po mga nabawi mga kababayan. 18 years. Why? I'm sorry. Because you cannot may legal release. process At saka may yung mga bank, May mga hindi kaso. naman, di ba? Oo. So you need 18 years to get those things. And 18 years would mean 3 terms. So And how important Tatlong termino. Sino ba? Hindi pa pwedeng tumakbo si Sandro sa 2028 dahil underage pa yan. Kaya mga kababayan, ang balak sana nila si Tambalus 2 kaso lang 0.04. Parang 0.4 no? percent yung ranking rating sa presidential survey. Kaya nagbabalak ng charter change mga kababayan para hindi na sila bababa sa is pwesto. the power na silang naghahawak ng gobyerno at Pangulo para ito ay mamanipulehan nila papunta doon sa recovery ng wealth. Napakahalaga. Kasi kung titingnan mo, simula pa ng kay Cory, every president nag-a-attempt na isolve natin ang Marcos problem. Ilibing. Walang gusto maglibing. Digong lang nakagawa. Sige, digong lang. Kasi kahit si PCGG, nasan yung wealth? Yeah. Diba? Unin natin yung wealth. Every president, siguro pag linibing, makukuha natin ang wealth. Yan ang budol sa atin Diba? Ang daming mga kababayan natin ang nabudol dahil dyan sa ginto-ginto na yan na every household na mabibigyan ng share ng ginto ng mga Marcos na tunay-tunilada. Nasaan na? Kung sobra yaman nila mga kababayan na hindi na sana yan mangangamkam ngayon. Bakit ngayon ay parang adik sa pera? Kasi ang computation napakalaki Trillions. at it could be the survival of the nation. Yeah, it can pay off debts. Pero ang tanong natin, ibibigay pa sa bayan? Sa tingin natin mga kababayan, ano yan Kung meron man yan wala na silang access dyan. Confiscated na siguro yan sa sa ibang bansa. Andun na. Yung sabi nila ginto, if ever meron. Wala, nakamkam na siguro yan ng Amerika. Siguro. Dahil ang sulat ni Presidente Marcos, kay Doy Laurel, ang binigay niya, iwan sa bayan. Iwan sa bayan. At parang 10% lang yata dun sa survival ng pamilya It's niya. still, Ewan lang natin na kung may intensyon ng ama na ganyan mga kababayan na ibigay sa bayan itong kanilang yaman, di umano ha. Sana noon pa binigay na. Bakit pinaabot pa na namatay? Wala talagang intensyon mga kababayan kung mayroon man ha. some of Hindi kami bebenta dyan sa ginto-ginto na yan. Ika nga ni Banat Bay, tanso. Tanso ang mga ginto na yan, kinalawang. Yeah. pera. At ito rin ang binabanggit mo, Mamalo, kasi dapat malaman ng taong bayan. Sabi ni Ma'am Lorraine, sabi mo, greed. Ang hirap i-explain talaga ito yung binabanggit niya kanina, that there is a pending 203 billion na Yan pala mga kababayan, mayroon silang bayarin na state tax, 203 billion. Na sana ang itong tax sa ito mga kababayan magagamit para sa taong bayan sa Pilipinas. Kung meron talaga silang malasakit, binayaran na nila yan dahil sa Supreme Court ang yan may order mga kababayan. Kung ang dami talaga nilang pera ha, wala.
Ang ginto, naging kalawang. Babayaran ng pamilya Marcos Yeah, sa kanilang, at binanduan sila ng Supreme Oo, Court sa estate tax nila. Tahimik At na sila ngayon. hindi ito kinikilala ni Marcos. Just Yung mga dilawan na sabi, Marcos tax evader, hindi nagbabayad ng tax ngayon, kakampi na nila. because he is now president, nobody dares to collect from them. Oo. So, ganito kahalagang poder. Yan yung problema. So, kailangan ko control ang aking 2028, kailangan ko control ang aking 2032, di ba? Kaya ayaw nang bumaba sa pwesto, mga kababayan. At saka yung term niya. Ah, okay. Parang it's very consistent doon sa nakita natin na umupo siya pero hindi talaga, walang planong magsilbi. Walang planong magsilbi dahil pasarap lang eh. Yeah. Parang wala talaga. Lumalabas Nakita natin talaga wala. ganun. Lumabas Oo, talaga. wala. At maagang lumabas, ha? Kaya nga ang sabi mga kababayan, Manchurian candidate daw eh. Ang ano, at ako'y nagpapasalamat at Maaga. maagang lumabas dahil sandali lamang tayo magtsatsaga ng 6 na taon Age of No. na information. ganito. Ako'y nagpapasalamat at nagkaroon ng Karina, yung typhoon. Oh, na Bulgar. Karina. Kasi biro mo ba naman, Monday ka Fact check ni nagsalita. Karina. Wednesday, binaha siya. bumaha ang Pilipinas. Ano nangyari? Nasa na si 5,500. Tapos ngayon, nagtuturuan. Yes. Wala daw master plan. Ay, Walang kung wala, master plan, bilyones na ang nagastos mga kababayan kung hindi trilyon. Tapos wala pang master plan. ang master plan, isang dekada na ho tayo nagpopondo para dyan sa master plan na yan. Kaya ako nagtataka, parang nag-wash sila ng hands, ang executive, ang Washing legislative. of hands. Meron po yan as early as 2003. Meron na pong master plan. Ine-enhance, pinag-aaralan Pati uli. ang geohazard mapping. Oh, ay sus, Hindi nga nila di ba ang ginamit eh. NAMRIA? Oo, NAMRIA. Dati lahat ng local government mandated na Yeah. bumili ng geohazard map. Kasi mahalaga yun. At nung panahon ni Presidente Duterte, ang Cagayan at Marikina dinisilt. At Inukayan, pati ang Pasig, lininis. Oo. nilinis nila So yan. hindi yun, wala kami. Pero ngayon sa tingin natin ngayon mga kababayan, kahit mayroong budget dyan para pang diesel, hindi nila ginawa. Baka magic. Tapos isa rin sa malaking factor mga kababayan nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganitong klaseng baha na grabe talaga dahil nilinis ang mga ilog, di ba? Yung mga basura nilinis. Si Tatay Digong lang ang nakalinis mga kababayan, pati Manila Bay nilinis. Ang ilog Pasig mga kababayan, nakita nyo sa news dati na nakabingwit na sila ng mga malalaking isda na healthy. Napatay na yung ilog Pasig dati biologically dead. Si PRRD ang bumuhay sa ilog Pasig ngayon mga kababayan, ang dami na namang basura. Kahit iba't ibang sapa mga kababayan, mga ilog, ang dami ng basura. Nag-clog. Tapos wala pang desilting. Eto nangyayari. Pag-upo pa lang ni BBM, 2 taon lang, ganyan na ang nangyayari. Bakit hindi yan nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Plano, hindi ho, may plano lahat yun. Kasi kaya Pag yung sabing 6 years, walang ulan na malakas talaga. tayo nagbabaha, yung Pasig River and the tributaries, hindi Barado. makalabas sa Laguna at saka sa Manila Sa Manila Bay. Bay, binara. Kaya, reclamation ba yun? Hindi ko No. ho alam. Kaya kailangan parating re-renew si flood control program. At hindi na siya pwede Walang master plan. magturo, ma'am, no? Sino? Si Bongbong Marcos Jr. at mga alipores niya sapagkat for 2 years, 2022, Ang kapal na mukha kung maninisi pa kay dating Pangulong Digong. Siya ang nagpabaya si BBM tapos maninisi kay Digong. Kapal na mukha niyan. 2023 hanggang 2024, ang budget niya, Di ba almost 2 trillion. Oo. Almost 2 trillion. Para sa flood control. Wala na si Ang Duterte. yumaman mga kababayan ay sila-sila lang. Nasa Wala kanya na. na. Tsaka ang alam mo, hindi Sila ko na maintindihan nagpatupad. bakit ba tingin kayo ng tingin doon sa kabila? Oo, sila Kayo na. ang nakaupo. Gawin nyo ang dapat yung gawin. Less talk, correct. trabaho. Yun. Ano question? Less talk, Sige, ma'am. more trabaho. Baliktad more talk, less work. Having observed this president for about 2 years, do you think he has the capacity? To go To on work? discharging the functions of Yeah, the president. No, I don't think he's working. I think there's some people working for him. Parang palamuti lang mga kababayan. Decoration. Making the decision. Very dangerous. And then he is only there to do the ceremonial. Ay wala naman ho tayong king. Yeah. Hindi ho tayo monarchy. Di ba? So ikaw ang accountable. So, Tapos ang mga tauhan niya mga kababayan, kanya-kanyang kupitan. Yan ang sabi nila. you're saying he's not fit to lead?
Well, yes, I'm saying he's not fit to lead because I don't see him making the hard decisions. Yeah. I don't see him Eto si PBBM, no? Kapag party-party, celebration, mas mabilis pa sa alas 5. First talaga, andyan ako, celebration, grand opening, ribbon cutting, ganyan. Pero pagdating dito sa may mga sakuna na, sa oras ng pangangailangan, hindi mo mahagilap, sabi ni Lutang. being there sa KOJC and saying, stop this. I do not like what is happening. Hindi niya ma-stop yan sa KOJC na harassment dahil sila ang nasa Don't likod see him doing that. Trademark So, ng mga Marcos who's the yan. leader? In the absence of a leader. Yeah. Diba? Weak leadership. Weak Water leadership. finds its own. Correct. Yeah. So, dahil weak ka, there are others doing the decision. John Wick. And the The bureaucracy. speaker and the Yeah. wife. And the wife. The speaker is Ang daming presidente. May presidenteng palaka, may presidenteng tambaluslos. more and more looking like he's the president. Yes. He's the one marching. I think he's the speaker of the house who has the most record-breaking yata yung trooping the line. Like he's the president. Yes. Yeah. And Tapos lately lang mga kababayan ha, etong mga congressman, andun, nag-raid sa Shabu. Ano ba? Parang naging NBI na rin. May ni-raid na Shabu, basta may inoperate sila ng mga Shabu mga kababayan. Andun ang mga congressman. The picture. Gosh. mind you, Etong mga bata ni Tamba na feeling na sila na all around Sarsa. Doctoral And the wife Lorraine. going to a foreign state. Yeah, Dubai. Negotiating for Yeah. a loan. Hindi naman siya appointed. Punta pa sa mga Arabo. Tapos, nagpakyut-kyut doon sa prinsipe ng Arabo. Nakakatakot ho position. yung loan at nakakatakot ho yung sovereign guarantee na pinamis nila sa house. Sabi ng Arabo, "She, Pilipine! Kuka-kuka!" Ganyan. Correct. Diba That 6 one. million housing, Yes. 1 Can you million every explain year. that? Can you Yeah. explain that sovereign guarantee? I-hold mo muna, puntahan Yeah. natin yan. Okay. That's a very good issue. Yung sovereign guarantee, simplify namin nila mamalo. Pero, i-take off namin dito sa pinag-uusapan, yung rising corruption at ang Rising palugmok corruption. na liderato ni Marcos na hindi siyang kumukumpas ng powers of the president, Dahil seremonya lang dekorasyon, palamuti. kundi ang asawa at ang kanyang pinsan nag-uumpugan at nag-aagawan to the detriment of the country, and then punta Tapos natin kanya-kanyang mga buhaya, mga kababayan. itong sovereign guarantee. Pero nagsalita, ma'am, ang mga retired generals at mga former officers of the armed forces tungkol sa malaganap na systematic corruption restored and implemented under Kaya nga, AFP, gawin nyo kung anong nararapat ha. Kayo ang tagapagtanggol ng bayan. Papayag ba kayo? Kung papayag kayo, ano nang maasahan natin? Siguro, gumawa kayo ng manifesto. Hindi namin sinasabing i-oust nyo ha. Kausapin nyo na magtino sila. Dahil takot yan sa inyo Dahil kaming mga ordinary mga mamamayan, kahit pa anong sigaw namin, bingi! Hindi yan nakikinig sa amin. Sa inyo lang yan makikinig, AFP, dahil kayo ang tagapagtanggol namin. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.